Ako po ang inyong kapuso mo, Jessica Soho. Ngayong gabi, ang putik na pinandidirihan pwedeng maging ginto. Ayon sa Biblia mismo, ang tao hinulma ng Diyos mula sa putik. Pero bakit gano'n na lang kung pandirihan natin ito? Gayong pwede itong maging ginto. Ayoko nang masikip. Ayoko nang walang tubig. Ayoko nang mabaho. Ayoko nang walang pagkain. Ayoko ng putik. Ang kinamumuhi ang putik ni Maricel Soriano. Ginto ang turing ng mga tiga-barangay Putsan sa Tiwi, Albay. Ang kabuhayan kasi nila, pamimikpik o paggawa ng palayok, yari sa putik. Ang mag-asawang Regina at Ray, todo bungkal ng lupa. Ang kanilang pakay, putik. Dalawang klase ang putik o lupa rito. Pula na malagkit o terracotta, ginagamit sa palayok o banga. At ang kapartner nitong sangkap, ang tinatawag na bara. Mano-mano nilang binubuhat pauwi ang lupa. Nilalatag sa kalsada para patuyuin. Kapag natuyo, dudurugin ito sa pamamagitan ng paggulong para itong pison na buhat-buhat ng tao. Pinapagulong ng paulit-ulit hanggang mapulbos ang putik. Pagkatapos, sasalain ulit para matanggal ang malalaking bato. At saka paghahaluin ang pinatuyong pula at puting lupa. Mamasahin ito at ihuhulma sa nais na korte. Pagkatuyo, pipit-pitin para magpantay ang korte. Kikis-kisin at iluluto sa sinunog na kahoy, dayami at ipa. Mahirap po. Kung sa mahirap, pinakamahirap na hanap buhay. Yung po ang binili sa amin ng Panginoon. Iba ayaw nito mag-ano kasi marumi raw. Pero kahit na, diyan kami kumikita. Kahit makaluma ang paraan ng paggawa ng palayok dito sa Tiwi, Albay, ayon sa Department of Trade and Industry, mas matibay raw ang kalidad ng lupa rito. Simula noong taong 2000, napadali ang trabaho ng ilan sa mga nagpipikpik. Ito'y nung nagbukas ang planta ng Phil Ceramics ng DTI na mayroong state-of-the-art ceramics equipment. Sa tulong ng training at makabagong mga kagamitan, mas pino at dumami ang nagagawang produkto ng mga lokal na magpipikpik. Nung sinimulan namin dito, we really found it hard na i-convince yung mga local producers na gamitin ang facilities. Unang-una, alien to, foreign to sa kanila eh. Si Buddy, isa sa mga unang nakinabang sa proyekto. Humigit kumulang 10,000 kada linggo ang kanyang puhunan sa paggamit ng equipment. Pero ang balik daw nitong kita, doble. Dati, nakakagawa lang kaming mga 10 sa isang araw. Pero ngayon, kung talagang gagawin namin ito, 100 isang araw, kayang-kaya na. Pero ang putik, hindi lang pampalayok. Sa Aliaga, Nueva Ecija, taon-taon ipinagdiriwang ang pista ng putik. Nagbababad sa putik ang mga deboto ni San Juan. Simbolo raw kasi ito ng kasalanan. Sa Mambukal Resort naman, sa Negros Occidental, mayroong Mudpack Festival.
Hindi bali ng mabaho, kesi hoda pang mangate. Dahil ang putik, pwedeng gawing obra maestra. Si Julie Liuch, clay artist, gumagamit ng terracotta sa paggawa ng mga life-size portrait at estatwa. Ang latest niyang masterpiece, tansong bust na ito ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Clay is the most feminine. Clay is very soft and it is very pliable, it's very obedient. So I thought madali ito. Ang ilan pang mga obra ni Julie naka-display sa ibang bansa. Ang isa pang clay artist na si Augusto Ugo Bigyan, hindi lang nagkasya sa mga likha niyang gawa sa putik, pati ang kanyang bahay, ang materyales, putik. Isang dream ko na magkaroon ng isang bahay na gawa sa putik kasi sa isip ko, mura na ako makakapag-produce ng bricks. Walang maintenance hanggang sa magluma. Hindi mo na yung pipinturahan every time na magmumukhang madumi. Mas matipid daw ang ideya niyang ito dahil mismo ang kanyang mga gamit, siya ang naghuhulma. Naging negosyo rin niya ito at ang mismong bahay niya ang kanyang pabrika. Bukod sa putik, meron pang ibang klase ng clay na pinagkakakitaan na rin ngayon. Katakam-takam, kaakit-akit, pero ang lahat ng ito, gawa lang sa clay. Hikaw, relo, bracelet, kwintas, pati palamuti ng cellphone. Ang mga cute na accessories na ito, gawang kamay ni Carla, ang may-ari ng Claylet. Yari ito sa polymer clay, synthetic na uri ng plastic. Maganda daw siyang panregalo for kids. Kasi, yun nga, yung medyo childish yung design niya. Pero sa mga adults din, gusto rin nila. Kasi, andyan yung mga gusto pa nilang maging, yung feeling nila na young pa rin sila. Ang tunay na yaman, hindi lang sa ilalim ng lupa matatagpuan. Kapag tama ang pagtimpla sa sining at pasensya, maraming posibilidad na mabubuo. At ang madalas na hinahamak-hamak na putik, pwede ring maging ginto.